Muling binali ng Iran ang tigil putukan sa Estados Unidos at inatake ulit ang mga tanker sa kipot ng Hormuz. Muling idineklara ang pagsasara nito. Sa kabila ng di umano'y na unang napagkasunduan ng magkabilang panig na ipagpatuloy ang negosasyon sa ika-11 ng Hulyo. Ngayon, muling nagbanta si Donald Trump sa Iran na tatapusin ang usapin ng walang negosasyon, ibig sabihin ay muling magsisimula ang digmaan. Kasabay nito, inaayos ni na Donald Trump at Netanyahu ang kanilang relasyon. Kagabi, nagkaroon sila ng panibagong pag-uusap sa telepono kung saan biglang hinikayat ni Netanyahu si Donald Trump na disiplinahin si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey sa panahon ng NATO Summit na nagsimula ngayong araw sa Ankara. Samantala, sa Damascus, Syria, malalakas na pagsabog ang yumanig malapit sa hotel na tinuluyan ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya sa kanyang unang pagbisita para makipagkita kay Pangulong Ashar. Sa ngayon, itinuturing ang Syria bilang bansang dapat magresolba sa isyu ng Hezbollah sa Lebanon. Dahil sa kasunduan ni Trump sa Iran, kailangang i-pull out ng Israel ang kanilang mga tropa mula sa kalapit na bansa. Ngunit malinaw na ang Syria ay hindi kikilos ng walang pahintulot ng Turkey dahil may tiyak na protektorado ang isang bansa sa isa pa at malinaw na si Erdogan ay tumunong noon sa kilusan ni Ashar na makuha ang kapangyarihan. Sa madaling salita, gaya ng inyong nauunawaan, lahat ng mga kwentong ito ay magkakaugnay at sabay-sabay nating hindi lang pag-uusapan kundi susubukan ding himayin ang buong gusot ng mga kaganapan sa gitnang silangan. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, i-like ang video at mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Salamat. Habang lumalapag ang eroplano sa Ankara na sakay si Pangulong Donald Trump ng US, nilabag ng Iran ang kanilang tigil putukan na kasunduan. Inatake ng korps ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko ng Iran gamit ang mga misil ang dalawang barkong pangkalakalan sa kipot ng Hormuz sa gitna ng tigil putukan nila sa Estados Unidos. Dalawang publikasyon, ang Axios at Wall Street Journal, ang nagulat nito. Parehong nagtamo ng matinding pinsala ang dalawang barko pero sa kabutihang palad walang nasawi sa mga tripulante. Isa sa mga inataking barko ay ang tanker ng Qatar na Al Rayyan na nagdadala ng liquefied natural gas. Bago ang pag-atake, nag-utos sa radyo ang mga kinatawan ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga tanker na huwag gamitin ang mga ruta malapit sa baybayin ng Oman at dapat lamang dumaan sa mga tubig na kontrolado ng mga armadong grupo ng rehimen sa Tehran. Sa kasunduan kay Trump, nangako ang Iran ng malayang pagdaan ng mga barko sa kipot. Dagdag pa rito, iniulat ng ahensya ng pandagat ng Britanya na noong umaga ng Martes, may nasunog na tanker malapit sa baybayin ng Oman matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang grupo. Ang nangyari ay naglalagay sa alanganin sa memorandum ng pagtigil ng digmaan sa pagitan ng US at Iran, kung saan pumayag din ng Tehran na tunuyang itigil ang pag-atake sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Pero gaya ng nakikita natin, hindi talaga gumagana ang bahaging yon. Nilagdaan ang kasunduan noong Hunyo, 18 pa. Itinatak na nito ang tigil putukan sa loob ng 2 buwan at binubuksan din ang daan para sa mga pag-uusap tungkol sa isang komprehensibong kasunduan para sa ganap at lubos na pagtatapos ng digmaan. Gayunpaman, nagpalitan na ng mga pag-atake ang mga panig sa kabila ng tigil putukan na ito. Inatake ng Estados Unidos ang mga pasilidad sa Iran ng 2 magkasunod na gabi, noong Hunyo 27 at 28. Tinawag noon ng Central Command ng hukbong Amerikano na ito ay tugon sa agresyon ng Iran laban sa mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Alam ding umatake ang mga Iranian sa US military bases sa Bahrain at Kuwait.
Nagkasundo ang magkabilang panig na huwag hadlangan ng paglalayag sa kipot at tinanggal ng mga Amerikano ang blockade. Pero gaya na nakikita ninyo, hindi ito nagtagal. Nagkaroon ng mga bagong pag-atake eksakto noong nagsimulang mas aktibong gamitin ng mga barko ang rutang pandagat. Siguro inakala nilang nagkasundo na at bukas na ang kipot ng Hormuz para magamit, pero hindi pala ganoon kadali. Ayon sa datos ng kumpanyang Consulting Vortex, noong Hunyo, umaabot sa 4.7 milyong bariles kada araw ang dumadaan sa kipot kumpara sa 2 milyong bariles noong Mayo. Ibig sabihin tila ba mas malaki, halos 2 beses at kalahati ang itinaas ng dami ng mga kargamento. Mula simula ng Hulyo, halos 40% na ng antas bago ang digmaan ang daloy ng langis. Ibig sabihin, pataas ang trend na nakikita ninyo. Ayon sa Wall Street Journal, mabilis bumangon ang merkado ng langis. Sa uli, nabawasan ang kasunduan ng Estados Unidos at Iran ang kakayahan ng Tehran na banta sa pandaigdigang ekonomiya at inalisan ito ng alas sa mga susunod na negosasyon. Kaya naman, ang ginawa ng Iran, tila nagpasya itong bawiin muli ang kanilang alas. Lalo na nang nakita na hindi aktibo ang mga Amerikano sa pagtugon sa mga provokasyon ng Iran. Halimbawa, bilang tugon sa pag-atake ng mga Iranian sa kipot ng Hormuz, sinabi ni Pangulong Donald Trump na magkakaroon ng kasunduan sa Iran o tatapusin ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ang laban. Ibig sabihin may banta na namang sumiklab ang digmaan. Sa White House, naniniwala silang matigas ang Tehran, lalo na matapos ang libing ng pinaslang na si Ayatollah Ali Khamenei. Natapos ang hindi direktang negosasyon ng Estados Unidos at Iran noong nakaraang linggo nang walang malinaw na progreso at napagkasundo ang magkita muli sa Hulyo 11. Sa kontekstong ito, nag-usap sa telepono sina Trump at Netanyahu na kilala sa suporta sa mas mahigpit na pagtrato sa Iran. Pero sa pagkakataong ito, napunta sa ibang direksyon ang usapan. Ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal ng Israel at Amerika, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagreklamo kay Pangulong Trump noong Biyernes tungkol sa tumitinding retorikang kontra Israel ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey. Ayon sa mga opisyal, hiniling din ni Netanyahu kay Trump na makikipagkita kay Netanyahu sa NATO Summit sa Ankara ngayong araw na huwag magbenta ng mga sistema ng armas na makakatulong sa Turkey na imodernisa ang kanilang hukbong panghimpapawid. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey ay biglang tumaas sa nakalipas na 2 taon dahil sa digmaan sa Gaza Strip at ngayon naman sa Iran. Nanatili ang malapit na pagkakaibigan ni Trump kay Netanyahu at kay Erdogan, at si Erdogan ay isang mahalagang kaalyado ng Estados Unidos at regional na tagapamagitan. Hindi rin kayang talikuran ni Trump si Erdogan. Nanghina ang posisyon ni Netanyahu sa Washington nitong mga buwan dahil sa digmaan laban sa Iran na nagbaba ng approval rating ni Trump at nagdulot ng pagkakahati sa kanyang MAGA supporters. Hindi pa rin tiyak kung gaano kalaki ang impluwensya ni Netanyahu, lalo na dahil sa ugnayan ni Trump kay Erdogan at sa kita mula sa bentahan ng armas ng Amerika sa Turkey tulad ng mga barko. Ibig sabihin, malapit pa rin ang ugnayan ni Trump kay Netanyahu at may impluwensya pa rin si Netanyahu sa Pangulo ng Amerika. Pero pwede na ngayong sabihin ni Trump na pasensya na, negosyo lang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Alam natin na tatalakay ni na Trump at Erdogan ang $700 milyong na kasunduan para magbigay ng bagong makina sa Turkish fighter jets. Dayon din ang posibilidad ng pagbabalik. Ang Turkey ang ikalawang pinakamalaking hukbo sa NATO sa programa ng mga F-35 fighter jet. Pinaalala ko na ang Turkey ay inalis sa F-35 program noong 2019 matapos nitong bilhin ang Russian Air Defense System na S-4. Naraan na ayon sa mga opisyal ng Amerika, maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng advanced na F-35 fighter jet. Parang ganon. Galing Russia ang air defense, Amerikano naman ang fighter jet. Hindi talaga tugma at delikado ang sitwasyon. Sinabi ng US Vice Presidente J.D. Vance noong nakaraang linggo na sinusuri ng Pentagon kung paano may bebenta ang F-35 jet sa Turkey kahit may Russian missile defense system ito. Narito ang pahayag ni J.D. Vance. May ilang bagay na dapat nating tiyakin na nangyari ayon sa kanya. Ayon sa batas, hihilingin sa atin ng Pangulo na gawin ito.
Kung isasalin sa mas madaling salita, ang ibig sabihin nito ay pumayag ang Ankara kamakailan na i-neutralize ang air defense system na S-400 o ibenta ito sa iba. At para sa huli, wala nang armas ng Russia sa bansa sa oras ng pagdating ng mga F-35 na fighter jets. Sumang-ayon si Erdogan. Ngunit para sa Pentagon, malinaw na ang potensyal na bentahan ng armas ay hindi maihiwalay sa lalong nagiging pagkontra ng gobyerno ni Erdogan laban sa Israel. Noong nakaraang linggo, tinawag ni Erdogan ang Sionismo ayon sa kanya bilang isang ideolohiyang nagdudulot ng henosidyo at ipinahiwatig na ito ay banta sa mismong pag-iral ng Turkey. Ibig sabihin, sinasabi niya na ang Zionismo ay banta na sa Turkey. Dagdag pa, mas pinatindi pa ni Foreign Minister ng Turkey Hakan Fidan ang sitwasyon. Tinawag niya ang gobyerno ng Israel bilang pasaning hindi kayang tiisin ng sangkatauhan at problema ng mundo at nanawagan ng internasyonal na parusa laban sa Israel. Ito ang sinabi ng opisyal ng Amerika matapos mag-usap sina Trump at Netanyahu, CP. Nagreklamo si Netanyahu kay Trump tungkol kay Erdogan at hiniling na pigilan ng presidente ng Amerika ang leader ng Turkey. Humiling si Netanyahu at pinakinggan ng presidente. Posibleng nagpadala ang presidente ng mensahe kay Erdogan na ganito: "Pwede mo bang pakalmahin ang sitwasyon? Pero kung ano ang meron, yun na yun." Mukhang ang ibig niyang sabihin ay maaring mapakalma niya ang kanyang pananalita. Pero malamang, negosyo pa rin ang negosyo at ang F-35 ay ibebenta pa rin. Noong Lunes pa lang, inihayag na ni Netanyahu sa publiko at sinabing para sa rehimen ni Erdogan na nahawa ng Muslim Brotherhood isang ekstremistang kilusan. Sa tingin ko, hindi dapat bigyan ng F-35 o makina ng fighter jet ang mga galit sa Amerika. Dahil ito ay sisira sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan na ginagarantiyahan ng kalamangan ng Israel sa himpapawid at ng posisyon ng Amerika. Pero may problema si Netanyahu. Maraming opisyal ng Amerika, kabilang si J.D. Vance, ang nagsabing masyadong positibo ang prediksyon ni Netanyahu tungkol sa digmaan laban sa Iran. Na hindi naman natupad, na parang si Netanyahu ang niloko si Trump at naniwala si Trump sa lahat ng yon, inisip niya na sa loob lang ng 2 o 3 linggo ay matatalo na niya ang Iran at magiging maayos na ang lahat. At di umano si Netanyahu raw ang nagbigay ng idea, pero hindi naman ito nangyari. At ngayon inaasahan na bibisita ang punong ministro ng Israel sa White House sa pagtatapos ng buwang ito. Allahu Akbar, there is Sidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر تصور كان صار انفجار ثاني Sa kabisera ng Syria, Damascus, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog malapit sa hotel kung saan tumuloy si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya sa kanyang opisyal na pagbisita. Ayon sa Syrian media, posibleng tangkang pagpatay ito kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Sabi ng security service sources, nangyari ang mga pagsabog bago magating gabi lokal na oras. Pagkatapos, isinara ng otoridad ang mga kalsada at hinigpitan ang seguridad. Ayon sa mga saksi, narinig nila ang ilang pagsabog at naiusok na umakyat mula sa pinangyarihan. Paunang ulat ay nagsasabing ilang pampasabog ang sumabog malapit mismo sa tirahan ng lider ng Pransya na pinaniniwala ang inilagay sa isang sasakyan. Sinabi ng administrasyon ng Pransya sa palasyo ng Elysee na si Emmanuel Macron ay hindi nakarinig ng mga pagsabog dahil hindi siya nasa hotel na mangyari ito, kundi papunta sa isang pagpupulong. Kasama ang lider ng Syria, Ahmed Asharai. Dumating si Emmanuel Macron sa opisyal na pagbisita sa Damascus
para makipagpulong kay Pangulong Ahmed Ashara ng Syria. Sa pagpupulong, tinalakay na magkabilang panig ang isyu ng seguridad, pamumuhunan ng Total Energies at pagbabalik ng kultural na artipakto ng Syria. Nauna nang bumisita sa kabisera ng Syria sina Ursula von der Leyen, presidente ng European Commission, at si Vladimir Zelensky, pangulo ng Ukraine. Pero para sa Estados Unidos ng Amerika at Europa, may mas mahalagang isyu ngayon na may kinalaman sa Syria. Noong katapusan ng Hunyo, ikinagulat ni Donald Trump ang maraming politiko at eksperto sa gitnang silangan nang magmungkahi siya ng ibang paraan sa pagharap sa digmaan ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. At sa gitna ng hindi kasiyahan ng White House sa matagal na kampanya ng Israel, iminungkahi niya na ang laban sa grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran ay maaaring akuin ng Syria. Ayon sa plano ni Donald Trump, ang mga veteranong Islamistang rebelde na 1 taon at kalahati na ang nakalipas ay nagpatalsik kay dating Pangulong Bashar al-Assad at bumuo ng bagong pamahalaan ay posibleng mas epektibong magtaboy sa Hezbollah kaysa sa hukbong sandatahan ng Israel. At ang hukbong sandatahan ng Israel, ayon sa kasunduan ng US sa Iran, ay dapat lang umalis sa Lebanon at i-pull out ang kanilang mga tropa. Pero sa Damascus, maingat nilang tinanggap ang mga pahayag na ito. Sinabi rin ni Pangulong Ahmad Ashara ng Syria na wala siyang planong makialam sa digmaan kontra Hezbollah sa Lebanon. Sinabi rin niya na ang mga salita ni Trump ay mali lang na interpret. Gayunpaman, inulit ng Amerikanong Pangulo ang kanyang posisyon at patuloy niya itong hayagang isinusulong. Nagsimula nang mag-deactivate ng mga mina ang hukbong sandatahan ng Syria malapit sa hangganan ng Lebanon. Rhetorical na lang siguro ang tanong kung bakit. Ang posibilidad ng pagsalakay ng Syria sa Lebanon ay nagdulot na ng pangamba sa Beirut. May pangamba rin sa Israel na may pagdududa sa bagong Islamistang gobyerno ni Ashara. At pagkatapos niyang maupo sa kapangyarihan, inagaw ng Israel ang kontrol sa isang bahagi ng teritoryo sa timog ng Syria. At dito nagsisimula ang lahat ng pinakakapanapanabik. Ang Syria ay naging isang entablado rin ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey. Isa ang Ankara sa pangunahing kaalyado ng gobyerno ni Ashar. Parehong sinusubukan ng Israel at Turkey na bawasan ang impluwensya ng isa't isa sa Syria. At ito ang mahalaga. Noong Hunyo, sa gilid ng G7 summit na ginanap mismo sa Pransya, ipinahayag ni Donald Trump ang kanyang pagkadismaya na masyadong matagal na ang digmaan ng Israel laban sa Hezbollah at nagdudulot ito ng maraming biktima. Matindi ang reklamo ni Trump sa mga Israeli dahil ginigiban nila ang buong distrito at winawasak ang mga bahay na sinasabing may Hezbollah militants doon. Ayon sa militar ng Israel, hindi na papayag ang bumalik ang mga sibilyan sa Timog Lebanon, ibig sabihin nililinis lang nila ang lugar. Ayon kay Trump, mas maayos itong magagawa ng Syria, narito ang sinabi ni Donald Trump. Hindi mo kailangang sirain ang bawat gusali ng apartment tuwing may hinahanap ka dahil maraming tao sa mga apartment na yon at hindi lahat sila ay mula sa Hezbollah. Iminungkahi ko sa Israel na hayaan ang Syria humarap sa Hezbollah dahil mas magagawa nila ito ng maayos. Bilang tugon, sinabi ng presidente ng Syria na si Ashra, at ito ay isang sipi, may mga tao na nagpapakalat ng tsismis na makikialam ang Syria sa mga usapin ng Lebanon. Hindi yon totoo. Nagsalalita si Trump tungkol sa papel ng Syria sa paghahanap ng ligtas at mapayapang solusyon, ngunit maling naintindihan ang pahayag na yon. Parang ang Syria ay lulusob sa Lebanon bukas ng umaga. Ipinresenta ng Syria sa Estados Unidos ang aming panukalang solusyon, pagtigil ng bigmaan, pagalis ng negatibong epekto sa Lebanon at Syria at paghahanap ng iba pang solusyon pang-ekonomiya, pampolitika at panglipunan. Kaya mukhang si Emmanuel Macron ay maaring sumali rin sa mga pagtatangkang kumbinsihin si Ashra na makilahok sa digmaan laban sa Hezbollah. Pero dito, halos lahat, kung hindi man lahat, ay nakasalalay kung susuportahan ba ng presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan ang ideyang ito. Maaari pa niyang suportahan at hikayatin si presidente ng Syria Ashra na pumabor sa Estados Unidos at itulak ang hukbong Syria na makipaglaban sa Hezbollah. Pero mangyayari lang ito kung ibalik ni Donald Trump ang Turkey sa programang F-35. Ibebenta niya ang mga makina para sa Turkish fighter jet. Kaya lahat ng bagay sa kwentong ito ay talagang magkakaugnay na. Kahit na sa unang tingin,
Parang hindi naman ganon. Tulad ng nakikita ninyo, magkakaugnay talaga ang buong kwentong ito. At sa tingin ko, nagawa kong medyo may paliwanag at maisayos ang mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Paalam.